Magandang umaga, ngayon ay June 21, 2026 at narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Francisco na may international name na Mekala. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Francisco ang karagatan, huling namataan ng sentro nito sa layong 1,170 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. And may kita po natin dito sa ating latest satellite animation na nananatili itong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit yung trough or extension po nito ngayong araw magdudulot na ng maulap na kalangitan and also mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa area ng Bicol Region at Eastern Visayas. And bukod po dito kay Bagyong Francisco, yung southwest monsoon o habagat naman ay yung umiiral din sa area ng Mindanao. So ito po mga kaulapan nito na nakita natin sa malaking bahagi ng Palawan, also sa ilang area din ng Visayas at malaking bahagi po ng Mindanao, ito ay dala ng southwest monsoon o habagat. And expect po natin for today, may mga scattered na pag-ulan din po na dala itong habagat dito sa mga areas na ito. Posible na po yung paminsan na mga malalakas na pag-ulan. And sa mga susunod na araw, habang mas kumikilos po pahilagang kanluran, itong si Bagyong Francisco ay mas ma-enhance or may hila po nito yung habagat, which is yung habagat po yung ina-expect din natin na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking area ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw and possible po yung paminsang bugso ng mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa may western sections ng mga areas na nabanggit po natin. So pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga areas na prone sa flash floods at landslides. At base naman dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Francisco, generally throughout the forecast period may kita po natin na mananatili itong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan or hindi po natin nakikita na ito ay maglalandfall. Ngunit kapag ito po ay mas nagkaroon ng pakanluran na pagkilos, posible po itong magkaroon ng close approach or lumapit dito sa area ng extreme northern Luzon. So generally, simula po ngayong araw hanggang sa Tuesday, magiging hilagang kanluran ang pagkilos nito and by Tuesday onwards naman ay magiging mas pahilaga po or northward yung pagkilos nito. In terms of intensity naman, for today is posible po itong mag-intensify or mag-i-intensify pa po ito into a typhoon category and yung peak intensity niya ay maaari niyang ma-reach by Monday as a typhoon category pa rin po. And nakita po natin in terms naman kung kailan mararamdaman yung mga malalakas po na hangin or yung bugso ng malakas na hangin and also ng malakas po na pag-ulan, posible po itong maramdaman between Tuesday and Wednesday for dito sa area ng extreme northern Luzon, maging dito sa may northern and eastern portions ng Cagayan. Again, between Tuesday and Wednesday po yan. And nakita po natin, kasabay ng movement nito ni Bagyong Francisco pahilagang kanluran is muli ma-enhance nga po nitong ang southwest monsoon o habagat kung saan yung habagat din yung magdudulot naman ng mga pag-ulan sa malaking area ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao and possible po yung mga occasional heavy rains natin for the area of Palawan maging dito rin sa ilang bahagi po ng Western Visayas at Negros Island region maging yung ilang area pa po ng Occidental Mindoro. But posible po itong magbago kaya patuloy lamang na mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa and also paghahanda pa din para sa ating mga kababayan. Para naman po sa mga malalakas na hangin, possible po na magtaas tayo ng wind signal number 1 sa area ng northern and eastern portions ng Cagayan, maging sa Babuyan Islands at Batanes tomorrow morning. So possible po na yung highest wind signal natin na itaas ay wind signal number 1. Posible po dito yung bugso ng mga malalakas na hangin and possible din po na makasira pa rin po ito sa mga structures na gawa sa light materials. Sa mga bugso naman po ng mga malakas na hangin na dala naman ng habagat for today, possible po sa area ng Siquijor, Camiguin, sa southern portions ng Davao Oriental, Davao Occidental at sa area din ng Sarangani. Well, for tomorrow naman at by Tuesday, possible din po yung mga bugso ng malalakas na hangin na dala ng habagat sa malaking area ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
Sa mga pag-ulan naman po ngayon, wala pa tayong nararamdaman na mga pag-ulan na dala po directly ni Bagyong Francisco. Ngunit posible po simula bukas naman yung habagat ay magdala na din po ng mga malalakas po na pag-ulan for some areas ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa may western section nito. So again, paghahanda po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. Sa ngayon naman, wala po tayong nakataas pa na gale warning. Posible po yung up to 2.5 meters sa eastern seaboards ng Catanduanes at Davao Oriental. And sa mga susunod po na araw, most likely simula po by Tuesday is makaranas naman po ng maalon na karagatan yung northern at eastern seaboards ng Northern Luzon. Dala po ito ni Bagyong Francisco. So again, patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Para po sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Again, yan po muna ang latest. Ang susunod natin na update ay mamayang 5 p.m.